May I know if madungog ninyo kung tingog? Yes, sir. Okay, thank you sa information. Nanihapon na ba mo? So, nanihapon naman guro mo, no? Wala pa? Dapat, sir. Sige lang, na. 8:30 lang po ta kutob, so 8:30 na ta mga on. Pwede naman na, na. So, timo sa tag snack karon. Tulaki lang tubig, yan na. Nag-slice pag lamas. See. Ninay kaon po ng lamas. Magpulutan ba, no? Mariana ba, no? Ano kag sini popcorn man. Karon, lamas lang sa, no? Kadahon-dahon pang ba, no? Hmm. Mga attendance na rin, ha? So, nasa chat box. Okay. Asa naman sa inyong kwan? Sa inyong design? Asa na si Sir Miranda sa inyong design? Last time, atong discussion kay sa soil classification. So, continue lang gyapon nato ni. Okay? Ayan. So, muna ako nag-discuss ang concept ano, no? So, pinato i-refresh gamay. So, atara nito man ng mga sieve, no? So, sieve number 4, number 10, yan, number 200, no? Yan, 270. So, usually, pag ang problem, walay 270 nga sieve, then, you take 200, no? Para na. Kaya na mo yung mga problem nga walay 270. So, 200 lang sa problem. Pero kaning 4 ug 10, na dyan sila, no? Kasagaran na dyan, 270 wala. So, again, sa USCS, number 4. ASH2, USDA, number 10. Then the rest, 200. No? So again, ang 270 para na siya sa USDA. Pero pag wala siya, use 200. Okay, kung ano siya. Accelerate man na tag-discussan. Sa ASH2 at lalong puntimanan, ang kani siya, kana na. So, pag mayroon ka nga 65% ang ma-retain, no? Above, ma-retain sa imuhang sieve number 200, then that is considered granular, no? Katong sa first table. Pag more than 35%, pinaka-minimum ani is 36. Kumbaga 36, no? So, sunod na siya sa granular. Okay? So, kung baliktaran po siya sa PCAS, tanong man Andrea na nga ma-considered siya cell pag na siya plasticity index nga 10 maximum. Sa pag mulampas ganyan na siya og 10 maximum, then that is considered clay. So muna makita na to Andrea. So magyapon kung baliktad na, so 65% ang ma-retain. So minimum is 36 na kay 35% retain Andrea. So minimum diri is 36. Mulampas ganyan siya og 36. Malampas ganit siya og 35, so probably equal to 36 or more, then that is considered cell clay. No? So expected to be table 2 ang imong gamitan. Hindi sila ng mga properties. So makita po nato diri nga ang iyang plasticity index considered clay kung na siya plasticity index nga 10 maximum. Pag mulampas ganyan na siya ng 11 or more, then that is considered clay. Like lapok na kayo, no? Kung na siya plasticity index
na 11 minimum. Okay? So, marami itong need timan-an sa ASH2. Then, we have also this group index. Optional lang na, no? Sometimes mga si problem. Sometimes not na. Sa USCS, mo to number 4, then number 200. Mga itong timan-an kay always ni siya half-half na 50-50. Kani. So, more than 50% ang ma-retain sa sieve number 200, then fine grain. So, mapo dito sa gravel, na. So, kung more than 50% ang ma-retain sa sieve number 4, ang ma-retain, meaning kung magpabilin sa taas, then that is considered gravel. Kung mupas through more than 50, then that is considered sand. So, mura siya hating 50-50, mura nga na. Kanya, mataw na to siya nga medyo lapokon siya, na siya salt and clay. Itong nataw na to nga fine, na. Kung na siya mga 5% to 12%. So, mingon ta nga gravel with fine siya na, sand siya with fine, ganyan na. Okay? Ganyan, naka-dual symbol siya. So, musulod na diri si SM, no, may una na. Kanang silty sand, SC, mga clay sand, ano sila, no? Na sila diri sa dual symbol. So, matong need timan-an pod og katong diri nga portion, katong shortcut na to ani. Na pag W will graded, pag P poorly graded, na pag C clay, yung na. Okay. Mga gravel, anya, sand. Yeah, coefficient of curvature, no, it should be less than, it should be between 1 and 3. Inclusive, no? So, kumbaga, pwede 1 and 3. Okay? So, pwede sulod si 1 and 3. Kanan naman n. Kanya, di ba, ang CU, di ba, magkabaliktad naman yan, So, ang CU sa gravel should be greater than or equal sa 4. Ang 4 kaya kaning 4 liters sa sand na. So, muna to ang style para ma-memorize na tanay. Kanya, para sa sand, ang iyang uniformity coefficient should be greater than or equal sa 6. So, kumbaga 6 liters na. Yeah, 4 liters. So, memorization style lang. So, para na siya sa well graded. So, if ever ma-disqualified bisag isa lang sa ilaha, then that is considered poorly graded na rin. Okay? So, matong tumanan. So, muna to, no? Gamay lang refresh sa ito ang soil classification. Okay. D10. So, mapunin diri mga uniformity coefficient and also kaning mga coefficient of gradation or curvature. So, bolo o katong momo sa ibabaw ng bolo. Kana lang. Sige. We have also sorting coefficient doon, no? D75 over D25. Okay, so let's have this example. So, bali diri na daw tayo sieve analysis nga gi-perform. So, karon sa itong sieve analysis, na siya yung mga mass of soil retain kada sieve, nakagramo. So, sa sieve number 4, ang na-retain nga mass kay 5 grams. So, pag mayroong kag-retain, meaning, kung na-retain siya sa number 4, so gravel bali ni. According to USCS. Kung according to USDA o ASH2, so kani siya ang gravel, no? 65 na. Okay? So, we have number 4, 8, 10, and so on and so forth. Then, nataypan po dito sa baba. Ayan, pangutana. So, usually sa board exam, nakatulura man dyan na. So, dito kaya ako lang siyang gisulod tanan problem. So, A, B, C, D. So, daghan bali siya na gi-isa na lang nato para isa ka problem, connect nato tanan. Okay, so unsa daw ang percentage gravel, percentage sand, percentage salt and clay, effective diameter, average grain size, uniformity coefficient, coefficient of gradation, sorting coefficient, ang graph sa imuhang soil particle size distribution, and also classification of soil according to USDA, USCS, and ASH2. And we also take the liquid limit to be 30% and plastic limit to be 20%. So, katong gi-perform na to nga soil consistency last time na. So, mo ni siya. Okay, so para ma-solve ni siya,
Anong sa nako ning mga percentage of gravel, sand, silt and clay. So first, kung sa nato ang total mass sa ato ang soil retain. So ato man na siya i-add tanan. So anong gini man tanan? So 5 plus 45 plus 65 plus 92 plus 152 plus 115 plus 212 63, 32, then 14. So na kayo masolve na nga 795 grams. Ang next na mabuhaton ani, after mo makuha si mass, magbuhat ka para sa cumulative mass retain. And then magbuhat ka og column para sa imong percent finer or percent passing. So para sa imong cumulative mass, so balik ka ni 5 lang. Nya 5 plus 45, 50. 50 plus 65, 115. 115 plus 92, 207 plus 152, 359. 359 plus 115, 474 plus 212, 686 plus 63, 749. 749 plus 32, 781. 781 plus 14, 795. Dapat mag-match ning duha. So, meaning, pag nag-match sila, so walay mali sa imong gibuhat para sa imong cumulative mass. Okay, next ani, kay imong i-calculate si percent finer or percent passing. Pareho na sila ha? Percent finer o percent passing. Okay. So, atong buhaton, para makalculate nato si percent finer, so, bali diri sa ato ang sieve number 4. So, na siya percent finer nga 99.37%. Yun sana siya. Ha? Nga nila na siya. Katoy mo ang total mass, i-minus lang nimo sa iyang cumulative. I-divide mo sa iyang total mass. So, to make it in percentage, you just multiply it by 1,000. Ang purpose nga, 100. So, ang purpose ng aning 100 is to make it in percentage. So, again, the formula is mass. At ay butang daya. Total mass. So, the total mass minus the cumulative mass over the total mass. Kasi nga na, bali. Nya, times 100 lang to make it in percentage. Nya, daghan man kayo ni. Sa atong i-program na sa atong calculator. So, mingon ta diri ang total mass. Okay. Minus sa cumulative. So, buta na to x lang. Tapos, total mass. Pwede gani kuan lang. Diretso na. No? So, naman kay 795 minus sa x. Divide na lang nato og 795. Times na lang ta og 100. Para mag-calc lang ta. So, ini-calc na to ani. 5. So, actually, kung magyunani ka, dili na ni Sari nga naa kay cumulative mass retain nga table. So, enough na ang kaning original nga problem. Nya, dugang lang ka diri og percent finer nga table. No? Pwede ra yung una na. So, unsa na to? Yan nira. Ha? So, bali, kung gusto nimo kuhaon si 99.37, so, putang na nimo 5. Equal. So, nakay 99.37. Kung gusto nimo kuhaon ng diri sa pikas, so, nakay, calc na pud ka, cumulative raman, so 5 plus 45 lang ka. So, 5 plus 45. Para di na ka magbuhat og yun nani nga table, no? So, medyo isip na nag-oras. So, atong buhaton, ingato lang. So, nakay 93.71%. No? So, bali, mauna ni. Ha? So, repeat lang nato ang process. So, mag-calc na po diri. So, bali, nakay 5 plus 45 plus 65. So, equal. So, muna yung mga pikas. So, nakay 85.53%. No? So, muna siya 85.53. So, bali mo na ni. Ha? So, follow lang na to. Balik na po. Calc. So, bali next kaning pangupat. So, 5 plus 45 plus 65 plus 92. Okay? So, ingon na lang ang
pattern. Sige. So, ako lang siya i-accelerate gamay. Yan. Okay, so once mahumana ka na, so maabot ka diri nga 0. Okay? So dapat mag-0 na siya. Pero na yung mga problem nga walay pan, no? Walay pan nga ibutang. Pero ihatag niya ang total mass sa imo ha. So di ka ma-expect yung inani kay may pan. Okay, so basta ato lang jud i-follow ang formula no? Kung unsa to siya. Okay, so after nimo makuha si percent finer, so kaning diri na mo ni siya sa 781, so 781 1.76 until sa mabot ka og 0%. Okay? So ito yung mga first step, no? So basically the first step is to calculate the percent finer. So ang goal magud nimo ani kay need nimo mo buhat mag-graph na. Kay mo ang goal kay dapat si percent finer pabangga nimo siya sa imuhang opening no or diameter para maka-create ka og katong soil particle size distribution curve na. So ano imong goal dire? Okay. So for the percentage sa atong gravel, so di ba number 4 ang para sa gravel no? According to USCS. Assuming mo gamit lang ko og USCS. No? Then number 200 para sa USCS nya AH2. So kung gusto na to kwaon ang percent gravel, di ba 100% man na perme na. Ipakita na ko last time. Always yun na 100%, pinaka-top, pinaka-bottom 0%. So 100% minus katong percentage nga nabilin sa katong percentage finer, meaning katong nilapos no sa sieve number 4. So ang nabilin 0.63%. So mo ning percentage sa gravel no. Kay mo man ang nabilin balik katong na-retain sa imong sieve number 4. Okay? So yung na lang so murag imagine na lang gud nato like natay sieve diri kung yung kaog percent finer, buta na to number 4 ni nga sieve na. Yung kag percent finer katunang nilapos. So ang nilapos daw diri kay 99.37%. So expected ang nabilin kaning na-retain diri ang 0.63%, no? Kay it should be 100% man in total. Okay? So murag common sense man ni siya, na? So take it man nan. So the answer is 0.63%. Okay. Next. Percentage of sand. So we know ang sand is katong mo pass through sa number 4, katong mula po sa number 4 ug salon siya sa imuhang sieve number 200. So mo to imuhang sand pakita na ako ni last time. So katong na-retain itong na-retain mo tong sand nila po sa number 4 ug na-retain sa number 200. So we consider that one as sand. So we just take their difference. So 99.37 minus 1.76. So kumbaga na kay 97.61% sand. So mo na siya mong answer. So ano yung problema no? Basta kasabot lang yun down sa meaning sa percent finer that is also percent passing. Okay, how about ang imuhang percent silt and clay na? So katong percent silt and clay mo tong salon sa katong taklob no sa imuhang sieve, which is katong ginataw na tugpan. So that is 1.76 minus kaning 0%. So kumbaga ang katong nilapos sa imuhang sieve number 200, tanan nilapos ato then consider na siya og silt and clay. Tanan nilapos. So kung na siya percent passing diri nga 1.76%, so mo na po na imuhang percentage of silt and clay. So basically kani sila is just kanagong common sense. Sometimes mangutana pud siya og kanang percent coarse grain. So that is just percent gravel nya sand. So kumbaga that is 97.61 plus 0.63. So rayon na lang. Ang fine mo tong imuhang percent silt and clay. So kung dili ka makakita og word nga percent silt and clay, probably ang gipangayon ni kay percentage of
fine grain. Maya na lang siya. Okay? So, fine grain iyang gamiton nga term. Okay? Sige. So, muna ang ito ang mga percentage. Next. Next na pangutana, next pangutana. Oops. Mga effective diameter na average grain size, uniformity coefficient, and coefficient of gradation, and sorting coefficient. So, kumbaga, need na nato ni. Kani sila, no? D10, D25, no? D30, D50, D60, D75, o kaning mga CUCC, o kaning SO. So, manan tong mga need computon next. So, para ana, so need yun na to i-plot ang atoang soil particle size distribution curve. So, atong kinanglan ng mga parameter kay diameter o percent finer. So, which is nanata. So, ato lang siya i-plot dire. So, ato lang timanan katong atoang graph, no? Katong ipakita na ko last time. So, which is kani siya. Na kay clay, silt, sand, and gravel, no? So, gamay kayo ang grade ani. Pag-abot nimo dire kay dagko na kayo ang kanang interval sa grade na. Kanang naka-logarithmic graph. Okay? Okay, so ang gravel kay 0.63%. So, bali diri i-approximate lang na ako, no? Kay hassle na kayo ka nang mag-plot-plot pa ko, no? So, mag-approximate lang ko based sa percentage sa gravel, no? Pwede na to na siya i-plot, no? Bisag pag wala tayong mga values kung unsa ni sila. Pwede na dyan kanya itong gamitan, no? Kanya sila. A-plot ni mo siya ba, no? Approximate na. Okay? So, bali, moment na na-compute na. So, saan siya pag-plot ang iyahang soil particle size distribution based ani. So, tulaan po mo, no? Kaya nga naman akong style guide, no? Okay, pag may yung kaugsan, 97.61%, so halos malukop na niya, no? Like, tanawar ko, 97.61%. So, halos ang curve kay nasa sun. So, punta na ako, 97.61%, no? Nasa sun. So, karon na siya kaunon para sa gravel, na mga around 0.63. So, gamay rapod kayo. Sibutan ako mga somewhere dire na 0.63. Silt and clay, medyo dako-dako siya, no? Sa gravel, pero gamay ra gyapon, no? In proportion sa imong sun. So, gamay ra gyud kayo. Sibutan ako na siya mga portion dire sa silt and clay, mga 1.76. So, very expected nga ako ang soil particle size distribution, dili siya mulapas dire. Di pa na siya maalapas dire, na. Nara jud na siya somewhere dire. Sobre yun na. So, bali, na kay percent finer dire yan. Kani. The percent finer maning Y. So, bali kani siya kay 0.63%. And dire, this is 1.76%. Namura yun na. Kay 0% ako dire na. So, kaning nabilin dire kani. That is 97.61%. So, muna ko ang estimated nga curve niya, no? Dagway sa iyang curve. Based sa ako na-compute niya percentage niya. So, meaning, ang ato ang curve di ay, kaya nato siya i-classify na. Diba? Di ba na ipangutana sa classification sa soil, no? So, by just looking at the numbers, no? Numeric numbers, pwede nato i-classify, no? Pag yunanig ka, kanang abrupt kayong mga differences nila. So, obvious kayo, na? Nga uniformly graded ang soil. Pag may kag uniformly graded, meaning poorly graded, no? Okay? Poorly graded ang soil, no? So, karon unsa ang soil? So, kung atong tanawon, majority is sand, na? Yan, gamit mo kong USCS, di ba? Yan, 50% pa na? So, meaning, kung above ka sa 50%, kung ang sand is above 50%, by common sense, kani nga soil is sand. So, mingon ka nga, kani nga soil is poorly graded sand, na? Muna imuhang tagna, na? Based sa numbers, na? Sa imong percentage, na? So, mao po na imong gamiton nun niya pag mag-classify ka sa USCS, na? So, ma-double check gyapon na imong answer later on, na? Pero kung mangutan na siya sa classification sa soil, kung kanay mong i-compute, pwede naman siya pa na poorly graded sand na siya, na? Obvious kaya. Okay?
Okay. So, mo na to siya ang katong sa soil particle size distribution curve. Next, kuha na to yung mga effective diameter, average grain size, the D50, CUCC, unya SO. So, kanila tong kinanglan. Akong gigamit ani pag-plot mo na yung dagwedged na sa actual nga kanang logarithmic graph. So, mo na yung dagway. So, ato lang yung estimate diri na. So, lisod bang kayo ganang imo na siyang matamatahon? Lisod kayo. So, na kay ito ba na? 60%. So, unsa ni nga diameter? So, we call that one as D60 na. So, based ani nga graph, that is 0.51. Okay, na diri. Okay. Kanya, ang D30, so, kani nga diameter na diri pod, no? That is 0.21. Okay. This is D60, D30, mo na yung D10. So, for 10%, di ba, mo na yung percent passing, percent finer. So, for 10% finer, ang iyahang diameter is 0.17 na. So kana siya kung visual na like kanang kugihan kayo magtaw-tanog mga numbers dito mga lines ba na. Kaso di man nato nagamitan na. Sa atong ginabuhatan ni kay ginabutang lang nato siya sa calculator since this one is a logarithmic graph. So unsaon siya pagbutang sa calculator. Again, ako makita ng mga Caltech nga ginasulod tanan. Medyo okay na po na yun na pero di kayo ganahan na. Kaya medyo dako kay siya error. So atong style na ani para less error. So kuha lang kag duha ka number. Okay? Nga masulod ang imuhang kinahanglan nga percent finer. So for instance, gusto nimo computon si D60. So madto lang ta sa mode 3. Tapos anita sa logarithm. Okay? Yan. So bawal mabaliktad ha. Ang x dapat diameter base niya. Okay. Particle diameter ang x, ang y dapat percent passing yun siya or percent finer ha. Bawal jud mabaliktad. So bali you have 4.72. Sorry. Akong kinahanglan kay D60. So 60% finer is in between sa nag-solve. Okay, una ko solve si D10. So ang D10 is in between sa 13 and 5.79 na lang. Ito na akong na-solve. So I have, ako na siya isulat, diameter 0.18 and then 0.149. Ano lang, no? Kanya ang Y, 13.71, take note ka percentage ni siya. Kanya 5.79. So meaning ang imong issue kay unsay ang diameter corresponding to 10% finer. So CA lang ka unya 10. Ito kag ups, nya ito kag 8. Ang imong kwaon diri so since ang gipangayo nimo kay diameter, di ba? Yan naman na sa x. So mogamit kag x hat equal. So na kay 0.16. So diri sa kaning graph ang ilang estimate kay 0.17 na. So di pud tanto layo, di ba? So kanina akong pilion kay sa ani, no? Kani kay mata-mata magud ni. So lisod kayo. Okay? So for the D10 nanatay 0.16 na. Or pwede po kanila atong gamitan na. Sa para based para yung answer sa textbook. Okay, how about sa 30%? So 30% obvious kayo nga in between siya sa 40 and 13. So kanina tong kwaon nga logarithmic interpolation para sa D30. So mura gyapon na pwede ka mobalik so good, pwede ka mag-ups 2, pwede pud ka tagamay raman, pwede ka mobalik jud og mode 3, 4. Okay? So depende na sa imo. So ato na po na ibutang 0.25 and 0.18. So next, ang y percent finer, so 40.38. 40. And then 13.71. Okay? Later natin mga example ani no, yung praktisan para ma-hands-on lang pud mo ani unya. Okay. So si 8 So D30 bali 30 na. Di ba ang D30 mo na yung gipangayon, meaning unsa daw ang diameter corresponding to 30% finer. So inigabot nimo sa ups adto kag 8. Ang imong pilion kay ang 4 no, kay ang 4 man ang diameter niya, ang y kay given no, which is 30%.
So gamit tag 4. No? So unsang diameter pag ang imuhang y kay 30? Wala naman na. So na kay 0.22, no? So dul-dul ra po diri sa kining graph na diri. Okay? So okay ra na. Ano yung problema na? So kung ikaw mag-compute, mas gwapo kung diri na lang jud sa calculator nimo kaon kaysa atong magsalig ka sa imong mata ba na. Okay, next is ang D60. So ang D60 is in between sa 73.96 o 54.84. So diri na to kwaon ang D60. Again, you can pwede ka mag apps 2, then CA, apps 2. Delete. Yan. So ato ibutang na 0.84, 0.42. Tapos kaning diri 73.96 o 54.84. Wala lang, na? Nya 60 ups 8 then 4, no? Kaya gipangayon na diameter man. So say diameter corresponding to 60% finer. So the answer is 0.51. Yan. So the same, no? So finally naunto pa jud sila. Okay? So ingana lang, no, mag-compute og mga diameter or opening. So karon balik ta sa atong pangutana. So unsa daw ang effective diameter? Motong D10. Okay? Motong D10. So the answer is 0.17. Oops. Yan. How about the average grain size, no? Wala pa lang muna napakita eh. So para sa average grain size, grain size is D50. So ang D50 is in between sa kaning 40 o 54. So kanatong buhaton. So mode 3, 4. Okay, so 0.42 o kaning 0.25. Tapos 54.84 o 40.38. Okay? So yun na lang. Then 50 ups 8 then 4. So muna imuhang average grain size. D50. So 0.35. So the answer for this one is 0.35. D10 effective diameter or effective size 0.17. Ang atong na-compute ano sa calculator is 0.16. So okay lang na. Next is the uniformity coefficient. So sa uniformity coefficient, formula based naman once na nakaaning tulo, masolve na nimo si uniformity coefficient, no, katong bulo. D60 over D10. So nakay D60, nakay D10, assuming kanina akong gamitan. Kanina sila nga values. So 0.51 over 0.17, so 3. Ano lang. Coefficient of gradation, yung momo sa ibabaw ng bulo. So kanina, momo sa ibabaw ng bulo. So D30, 0.21, squared lang nato, over sa D60, which is 0.51 times 0.17. So nanakay 0.509. Okay? So, mana siya. Okay, how about the sorting coefficient? So, unsa ganitong formula? Okay, so dapat memorize din nato na. No? Okay. So, para sa sorting coefficient, amo na siyang katong average grain size, no? So, D50, 0.353 mo itong gisolve na kayo na. Anya, para sa sorting coefficient, atong need kay si D75 o D25. So, sa D25, 0.207. Nya, sa D75, 0.908. No? Again, nasaw na to na siya sa calculator. So, para makuha na to si D25, so it should be in between sa 13 o 40.38. No? So, kung itong kwaon,
para sa D25. Okay, sige ato i-estimate na. So ato ta sa mode 3, 4, then 0.25, 0.18. Okay? So pwede mo ma-follow ano ha. So 40.38 tapos 13.71. Yan na. Then, di ba 25 man ha? So, unsa daw ang diameter corresponding to 25% finer, so magamit lang ka og 25x hat. So, na kay 0.207. So, nga na siya pag-solve. So, para sa D50, gipakita na ako ni Gaina. So, dili na ta sa D75. So, ang D50 kay kanina, itong dising Gaina. Ang D75 should be between aning 85 ug 73 dire. So, muna po natong i-model sa itong calculator. So, ito sa mode 3, 4, logarithm. Yeah, i-model na natin eh. Again, bawal magkabaliktad jud na. X is always the diameter. So, 2 ug 0.84. And then, ang Y should always be the first and final. So, 85.53 and 73.96. Okay na. So, CA, 75, corresponding to 75%. The diameter is 75x hat. Okay? So, percent finer, unsay value sa x, which is the diameter. So, 0.908. So, yun na lang. Okay? So, mode 3-4. X, diameter, Y, percent finer. Ang rule na to, in between yun na. Regardless kung tanaw ni mo, hindi pwede ko answering. Mas dool naman kayo ni siguan. Ha? Like, example, na ay 49, nya next kay 50, na ngayon na ba na? So regardless na, always na siya in between. Ha? Muna to ang gamitan. Sige. Kung gamit lang ta atong kanagong, for example, ang imong kuan kay example ba? Example na kay ano? Ang pinakagamay kay buta na to 13.25 na. So ang next niya kay 14 na. So saan mo pagkuha si D10 nya wala man kay number na dire nasa baba. So kaning duha imong i-model. So mula na instances nga may tabo na siya no. Okay? Pero kung na-J number, for example, D30, masulod jud siya between ani ug kani nga number, kato di naman gamitan. Always na siya in between. Okay, for the sorting coefficient na naman kay D75, D25. So formula base, ato na i-substitute 0.908 over sa 0.207, then take their square root. So we have 2.094. Okay? So dali lang man, no? Formula base, tapos magamit lang ka og mode 3-4. Nya, again, dapat kabalo pud ta sa kabalo ta mo basa ani mo interpret ani. Okay na. So mo to sila ang ato ang mga soil parameters. Ang next nga pangutana ni ang soil classification. So again using AASH2, USDA o USCS. So sao nato na siya pag-classify. Okay, mogamit ta ning USCS. So first, tanawon sa nato siya, diri is it coarse grain or fine grain na? So di ba kabalota nga ang iyahang okay. Nakin ko yung patik-atik pa diri. So ang itataglain diri. Kani. So ato na timan na kaning gravel is 0.63, sand is 97.61, silt and clay is 1.76. So para mo identify ka kung ano siya, kanang coarse grain or fine grain, atong tanawon ang unsa siya ka fine. Motong sa sieve number 200 na. So makita nato nga na siya ay 1.76.
So, that is less than 50%. Okay? So, yun na, di ba na? So, less than 50% na. So, kung atong tanawan ng coarse grain, ang ma-retain daw sa number 200 kay more than 50%. So, kung nila po sa sieve number 200 kay 1.76, so, ang na-retain kay dako kayo na. Mo tayo mo hang kaning 97 o 0.63 mo nang na-retain na sa number 200. Sa dako ah. So, obvious kayo nga coarse grain ang mag-govern dire. So, na kung ingon dire ah. Kani. So, since coarse percentage is 98.24%, that is more than 50%, so thus, that is a coarse grain soil. Okay na. So, once kabalo na ka nga coarse grain siya, next, kaya ani ka dire. Atong i-check karon kung gravel ba siya or sand. So, usually, kung ginatanaw lang dyan, ang katong percentage gravel, percentage sand. Para mas dali na. So, obvious kayo nga ang sand is mga 97%, no? So, common sense will tell you nga sandy kayo siya. Kay 5% or more ang ni-pass through sa number 4. Pero kung mo na naman, coarse fraction naman gingon niya din, ha? Di man kayo na mag-matter. Divide magyapon nimo siya sa total percent nga ni-pass through sa sieve number 200. Ending, tanaw mo gyapon nimo ang ni-pass through sa number 4. So, naiuban, mo solve sila, i-fraction ba nila, hassle lang ito. So, diretso na, tanawa lang ang percentage nga ni-pass through, no? Kay common sense naman po ni. So, again, ang imong percentage sa sand kay 97.61 saan tako ah. So, obvious kayo nga sand yun eh. Okay? So, kana dira, milita na. So, diri na. Atong tanawan diri sa number 4. So, ang ni-pass through kay 99.37. So, more than 50% ang ni-pass through, obvious kayo nga sand. So, ang na-retain kay 0.63%, that is less than 50%. So, sand. So, mura yung na. Common sense lang kayo. Okay? So, yun na. Ang gigamit mo ko niya direct kay i-retain pod, no? Napo siya i-retain rin. Napo siya i-passes rin. Bantayan na dyan nato na. Di mo ka mawala na yun na kay common sense. So, dapat na dyan common sense, no? So, ang sun, ang mag-govern. Next. Okay na, no? So, na-limit na kung asa ta magtanaw. So, ang issue na po, is it clean sand or sand with fine? So, atong tanawon, kaning fine, no? Kaya pag yung kag-fine, mo na siya katong sa sieve number 200. Mo na siya, na? Di ba atong percent sa silt and clay atong nakuha, no? Kanang kapino ba, no? Fine. Mga fine grain soil, mo to sila ang silt and clay. Ang atong nakuha kay 1.76. That is less than 5%. Mingon ta nga clean sand siya. Okay? So, walay halong silt and clay. Muragana ba, no? Yung pasabot. Pag more than 12%, so, mingon siya nga medyo na siya halong silt and clay na. Muragana with fines. So, bali diri mo naman to, no? Common sense ang gigamit. So, 1.76 ang imuhang percentage fine. So, that is less than 5%. So, clean sand. So, again, nato na dyan tiwanan katong 5 to 12%. No? Consider na dyan na siya o kanang with silt and clay. No? Na. So, pag mules ka na, obvious kayo nga clean sand siya. So, kabalon ta nga clean sand. Ha? So, next, atong tanawon na po diri sa iyang CU ug CC. Kung asa siya. So, na-compute naman na to ang CU. Na-compute na po na tong CC. So, ang atong tanawan, atong CU kay 3, atong CC kay 0.509. So, asa na siya dapit? Atong CU is 3. So, that is less than 6 na. Kanya atong CC kay 0.509, that is less than 1. So, dili siya nabutang. SP. Di ba ang SP, ang P kay poorly graded, ang S kay sana. So, meaning, that is a SP, no? Poorly graded
sand. Okay? So, poorly graded sand. Okay. So, napatoy diri sa USCS, no? Kung under ka sa SP, so na kay less than 15% o greater than 15%. So, ato po tanawon kung batuhon ba siya, na, nga sand. So, pag less than siya sa 15%, poorly graded sand lang yun siya. Pag medyo na siya yung mga 50% nga gravel, so medyo batuhon na siya nga sand. So, poorly graded sand with gravel. Pareho na na. Sa ato nakuha nga gravel kay 0.63%, so that is less than 15%. So, obvious kayo nga poorly graded. Kani mo gamit lang tag dual kung mo abot na to ang 5 to 12% fine. So, ang atong fine kay 1.76, so medyo wala din siya, no? Malabo, no? Kaning dual. Kay naman na diri, sand with 5 to 12% fine requires dual symbol. Ang ato ang clay kay 1.76, so malabo. So, balik ta diri, malabo na, na? Nara jud na siya diri. Nya, again, gravel is 0.63. So, therefore, ang ato ang pilion kay kato ba kanina. So, kana tong pilion. Poorly graded sand. Singa na naman, no? Mag-classify na. Di ba nga to, di ba mo itong unang basa niya? Based aning katong estimate lang ta na. Asa lagi no? Di ba kani? Nag-estimate ta niya. Ngayon una na yung itsura. Nya medyo buhangin nun dyan siya kahit tang takuha na 97% nga balas na. So poorly graded sana to ang basa na niya. So natagdaan na to, no? Kasi gamiton lang nato to. Kung obvious kayong number, pwede rin nga to nimo. Pero kung dikit kayong number, maglisod yung kag-identify. So mas gwapo, mugamit yung kanyanin ng mga table, no? So kana kung dikit pud kayo, no? Okay? So, nakuha na to ang iyang answer with just looking the percentage sa imong gravel ug sand. Oops. Okay? So, yung na lang, ha? So, katong shortcut na to, pinato to gamitan. Balik na tayo, ha? Bisan pag delete mo tanaw aning table dire. Sa kanilang, di ba, ato ang rule sa well-graded. So, para mahimo siya o well-graded soil, ang rule should be less than CC. 1 is less than CC, less than or equals 3. Imong CC is 3. Ay, dili, sorry. 0.5009, ha? So, meaning, disqualified na siya, ni. Wala na daan, ha? So, kabalo ka nga, poorly graded na siya. Kay, ang well graded, dapat ma-achieve nimo ang 1 less than CC less than 3. So, karon para ma-determine nimo kung unsa siya nga soil, imong tanawon ang percentage niya, na. So, again, atong percentage sa sand kay 97%, no? Obvious kayo nga sand jud siya. Kanya pag sand ka, ang imong gamiton nga CU should be greater than or equal sa 6. So, this one is less than 6, so somewhat disqualified na. So, obvious kayo nga this one is a poorly graded sand. Diba? Bisan pag di ta mo tanawan, mabala nimo ang iyang classification by just looking at the CU ug CC. So, daghay pumagi jud mag-classify, no? So, kung dili jud madala og percentage sa gravel, sand, and silt, and clay, so probably second layer nga matuon ng CU ug CC, na. Kung di jud madala gyapon dira, probably required jud siya og table, no? Para na. Kay di mo siya madala. No? So, mangita jud ka og answer na sa table. Okay? So, pero pwede po di mo siya i-double check pa, no? Sa table. Ginahatag mo dyan na siya sa exam. Okay. So, mo to siya ang ato ang soil classification using USCS. Okay, how about AASH2? So, pag-classify pag AASH2 ang gamit. Assuming kani nga lupa kay gamiton para sa highway subgrade. Okay, according sa AASH2, gamiton lang yun siya for highway subgrade.
So sa atong tanawan ani para madali tag solve na. Pero ako sa solve na kanang taas. Okay, so atong makita diri ang atong percent finder number 4 no. So obvious kayo. Na naman sila no. Number 4, number 10, number 40, number 200. Muna mong kinahanglan ng mga values. Kani sila. Plasticity index no katong pusang iring lalaki pala no. Kana siya no. So 30 minus 20, 10%. Okay? So, mo nang need na to siya kay number 10, 40, 200. Mo na sila, na? Plasticity index. Okay? So, atong i-check diri na. Percent finder 10, 85.53% ang imong number 10. Maximum daw ani kay 50. But disqualified na. So, disqualified na ni na. Nalang gani isa nga ma-disqualified na, wala na dyan na. Number 40, 54.84. 50 ang iyang maximum. So, disqualified na daan 51, sulod pa. Percent finder, 200. 1.76 ang iyahang value. So, ayun na ni tanawa kay disqualified naman So, dili na ka magtanaw sa A3, A2 naman etc. So, ang 10 max, is it okay, no? 35 max, 35 max, no? So, sa yung tanawa na. Okay, so by the way, okay to siya ngayon na. Okay na siya, na? Kay 1.76 man. 10 daw yung maximum. So, okay ni sila. Kung tanawin po nato diri, okay po ni sila. Wala sila requirements kaning mga silk clay nga materials katong na more than 35% nga mo ma-pass through sa number 200. Wala sila specs para sa 10 o 40. So, diretso na sila sa 200, no? Kay mga silt and clay gud ni. Sa 200 na lang dyan na. Kay katumaning mula po sa silt and clay. So, 1.76. So, minimum. So, wala na daan Kay minimum nila is 36 na. 1.76 na nata din. Disqualified na daan So, pwede na dyan na ito gamiton. Kani sila. So, natin pilianan A3, A24, A25, A26, A27. So, di man na ito makita at ito sa next nga values, no? Kaning liquid limit. So, sa liquid limit, na siya 30%. Pangutana, okay ba ang 40 max? Okay ba ang 41 max? 41 minimum. 30 man ka, 40 daw yung max. Okay ni siya, na? 41 yung minimum, disqualify na daan So, wala na daan na? Okay ni siya, wala na daan So, nabinla na lang dyan tag tulo. Tulo na lang dyan, mamili na dyan sa tulo. So, pwede na mo tanawan ng choices kung naisa sa ilaha, naa. So, probably mo natin mong answer. Pero kung nasa lang tulo, ngita pa ka. So, imo ang PI, si Pusang Iring, lalaki pala, 10%. 10 daw yung max. Dili, 11 yung minimum. 10 man yung nakuha. Kani kay INP, no? No plasticity. Mali na daan. So, disqualified na si A3 na. Nasya'y plasticity index. So, 10, okay siya, na? Sulod siya. Kani 11, disqualified na daan Namili na naman kaning duha. So, the answer is A24. So, mo na siya ang ato ang AH2. Okay? So, pag musulod ka diri nga mga tawag kaning mga grupo, kuha naman ni sila na mga group index 0 kaning A1A, A1B, A3, A24, A25 ng mga group index 0 na sila. So, obvious na gaya na. So, bali, ang answer kay A24, 0. Okay? So, mana siya ang AH2. Actually, wala mo ko shortcut no? Pero ma-approximate din ako ang answer niya. So, akong style kay kabalo magod ko nga 65-35 din na siya. 65-35. So, sieve number 200. Or vice versa, no? Depende.
So karon kung akong tanawon ang sieve number 200, ang nilapos kay 1.76. Okay? Ang nilapos ba na? So like na kay sieve number 200, ang nilapos dira kay 1.76% lang. Unsay imong interpretation na based ana nga data. Gamay ra siya cell to clay. Murag ana ba na? Daghan kay siya na retain dire. So meaning that is a granular material kani siya na. So kung granular material siya, sumadto lang ko sa table 5.1. Sumadto kong tanawon. So kabalo ko nga ako ang table 5.1 kay nadyo na siya sa A1, A2, A3, A4 na. Mo man sila na. A5, A6. Okay? Nya A7 na pa diay. So pag mosulod ka diri sa imong A4, A5, A6, A7, mo ni sila ang katong nanagoy halong cell. Especially kaning A4 ug A5. Mga silty na sila na. Kani kay clay. Kani kay sand ra jud, no? Like fine sand, kani kay gravel kaning sila na. Di ba mo na ilahang tawag na kanang grupo, no? Okay. So, ang silt og clay kay nasay PI, no? Makita mo nato nga nasay PI. So, pag mingon ka nga PI kaning plasticity index, ang sand o gravel wala din na sila yung mga plasticity index. Wala ba? Ay si gravel na ano, 6 max. Si gravel na kani. Nasa 6 max no. Pero pinakadako na niya 6 maximum ha. Kanya atong plasticity index kay 10% man. So bali 6%. Oops, sorry. So 6% diri 0% PI, 10% PI, kani more than 10%. Yan. So akong PI kay 10% na. So nara jud na siya either sa A4 o A5. So mag-hope lang ko nga wala nay example na isa sa ilaha nga wala sa choices na. Mo to kong answer. Sige nga lang ito. Pero kung silang duha nasa choices, mapugos yung tanaw og table. Kaya ko man tanawon niyang liquidity index na. Except na lang kung nag-memorize ko aning liquidity index nga 4 max ni 41 na. Or lisod magana memorization. Usually ang dali ka memorization kaning 6 max, 10 max, no plasticity. No? Ang kaning diriya common sense no 35% no common sense na siya na. So kanira yung medyo akong timan-an 6 max, no plasticity, 10 max, more than 10 max na. So mo na siya ato ang timan-anan. So bali based ani na mga data maka-estimate jud din ta na. So later naman tay mga example. Try ninyo no kung kaya ba ninyo i-estimate bisan pag di ta mo tan-aw og table. Di ba? So manang challenge niya na. Kung saan nimo pag-classify ang soil without using any table. So manang challenge niya kani ko pakita table. Okay? See. Okay, next, mo ni siya ang sa AASH 2. Next is USDA. So sa USDA atong kinahanglan kay mga percentage naman ha, kay makita ba nimo sa textural puro sa 1%, percent na. Kanira imong kinahanglan nga data. Assuming ang imuhang lupa kay gikalot nimo para irrigation ba tamnan og mga crops na, assuming lang na. So mo mapugos ka gamit og USDA na, the United States Department of Agriculture. So ang gravel nimo is 0.63%. May gravel dire na, sa nimo siya magamit. So ang magamit lang nimo anay kay si sand o nya si salt and clay. Si sand is 97.61. So mga around dire na kay 90 100 mga nasa dire. O nadaan no, alam na. So kung atong apilan og silt and clay which is 1.76 no. Nya silt and clay mga di ba naman na dire ang 0 10 20 30 40 na. So mga around dire na. Kuha na gani exaggerated na gani kay na. So duol-duol pa jud na siya dire ba. So obvious kayo nga sand.
So mapo diri sa clay, so ibutan na ako 0, 10, so naradyo na siya diri banda. So thus, the answer is sun. So nga to lang mag-classify og soil, no? So lahi ang classification sa USDA, AASH2 ug sa USCS. Okay? Sige, kamo daw na. Try din ninyo ni og solve na. Another ko table yata na. Grabe sa gula na. Sa atong quiz maghatag table, grabe sa gula. Nadyo ng table, ha? Pag wala ganit table, pangutan sa proctor, no? Kaya dapat na. Okay, classify the soil according to AASH2. Sige daw, ano sa inyong kuha na? Okay, tanaw to diri sa inyong messages. Classify the soil according to AASH2. Percent passing, number 4, 95. Percent 200. Percent passing sa number 270. Liquid limit, plasticity index. Gi-compute na ako ang PI. 6% na. So, ano sa inyong answer? Kaya din yung solve mo niya, so way table. Okay, nanay nag-answer, na? Amazing. Okay, so majority is A, na. Ayan na. So, kung ato na siyang subton, based lang sa data ba, no? Kanang common sense lang good, na. Bright kayo. Paano, na? So, nakay sieve number 200. Ang nilapos daw, percent passing, 70. So, ano pasabutan 36 minimum, na. Kung nilapusan ka og 70%, obvious kayo nga self-cleaning nga material, na. Ang imuhang gi-sieve. So, imong gamiton, probably, kaning table 2. So, sa table 2, mag-start mo nyo nag-A4, na. A5, A6, A7. Kaning E4, A5, mo na imuhang celt, kay mas dako man si celt, na. Dipis jugay si clay. Dako po plasticity index si clay, si celt kay na siya PI nga 10% nga PI. Si clay kay na siya more than 10%. So, kung atong tanawon si PI, 6%, na. So, sulod si either E4, E5. Okay, wala E5, na. So, the answer is E4. So, mga na siya, na. If ever na E5, kung ka-memorize ka na sa liquid limit kay 40 max para sa E4, susulod siya dire, na. So, this one is 30%. So, dire siya. Minimum, mali. So, meaning, mali si E5, E4 yun na siya. Okay, so halos kuha man ninyo, no? So, nga na lang, no? Di ba? Common sense na, no? Common sense na yun siya, no? So, kaya ninyo siya solve. So, the answer is A4. Okay na daw. Ay. Gisolve na ako, So, ako lang siya escape. Kaya na na siya pa bright, na. Okay na daw. From the following data of a given sieve analysis,
unsa daw ang iyang effective grain size, unya unsa iyang sieve. Unsa iyang effective grain size, unsa iyang sieve. Mm-hmm. Okay. So, I think sikla naman jud na. So, the answer is letter B and letter B. Okay? Okay. Sige, next. So, i-call lang ako niya, murag exercise na para practice sa uban. Okay, kani. Classify the soil in accordance with USDA if the given soil is 25% sand, 40% silt, 36% clay, no? Etc. So, try lang bangga na sa inyo ang screen, no? So, sa inyong answer, ani. Okay. Okay, so majority is letter A. No? Ay, hindi. Wait lang. Letter B din yung answer. Okay. So, 25% sand, 40% clay, and then 36% wait lang. 40% silt, then 36% clay. So, the answer is clay loam. So, good job, na? So, the answer is clay loam. Okay, how about kani, na? Okay. So, uniformity coefficient, mas gwapo siguro kung mag-stored mo na. Mapag-test mo, mag-store of values na. So, pwede natin testingan na. Like, for example, mode 3, mode 3, 4 na. Ako kinahanglan para sa uniformity coefficient kay D60, D10. D10, din ako mag-solve, kailangan ako. Naman ko yung diameter corresponding to 10% finer mo man eh. So, muna ako ang D10. Ako na lang computon si D60. So, that would be in between aning 94 ug 63. So, i-type lang na ako si 4.75 o si 2. Tapos, 94 and then 63. So, kuha lang na ako si 60%, ups, 8, 4. Stored na lang na ako ni sa 8. A is my D60. So, D60 over D10. D10 is 0.425. So, nakay 4.33. So, 4 itong gamitan. Okay, next. What is the value of the coefficient of gradation? So, atong ginanglanan ni katong mumo sa ibabaw ng bolo. So, atong next kwaon si D30 which is in between sa 63 o 21. So, muna itong i-model. Ups. May na lang. Mode 3 na lang. Mode 3, 4. So, si DOS og si 0.85. Okay, so na yung solve. No? So, 0.85. Ayan. And then, 63 o 21. So, di ba? Ay mo gananglan kay 30. So, ups, then 8, then 4. So, ato na siya stored sa B. So, muna ito ang D30. So, Momo, which is D30, sa ibabaw ng bolo. A, muna akong D60. Kanya akong D10 kay 0.425.
Okay, so ako lang yan yun ha. Kay again, this is intended for exercises ba? Kanang iyong solve-solve no? Practice ag solve. So pwede mo mag-solve ba ni manual no? On paper no? Pero ako na siya ibili na sa inyo ha. So ako na siya solve ni una ni. So natay makuha nga. Hulo dahil lagi no? So ano si Pierre? 1 point. Okay. So ano si Pierre? Mode. Recall eh. Kasanisima. Mumo sa ibabaw na. This is D60, D10 is 0.425. More than that. Wala ka no. 1.021. Assuming. Tapos 1.84 yung akong gamitan. 1.33 dyan. Where did I? Kantalit yung mga na. Mali good ka, no? Where did I go wrong, no? Pila rin, D60. D30, yun sila D30. D10. D60. So, kung sipin. Wait lang. Mode 3. 4. 4.75. Nya, 2. 94 tapos 63. 60. Ups. 8. 4. 1.84 lagi. I think mas nearly na lang guro tayo no? Dili mo si libro kaya ang answer kay 1.7 D60 na. Ano siya makuha? Anyway, ito na ilabihan na lang sana. Medyo news. Probably pinakadool, no? Kaya kanya approximate this 1.33. Sige, kanina lang daw. Okay, unsan yung answeran eh? Classify the soil according to ash to. Oo, no? Tama di ay, no? 63 niya 21, no? Balikan na nato. Sila kung natutang di ay. 60. Ay, oo. Tama di ay, no? Ang ako nagamit kay 63 yun niya 94, no? GG. Sumula ito. Wala, sumano na to.
ups. Ano na ko to? Mode 3, tapos 4, so it should be 2, unya 0.85. Okay, akong nagamit, kay dapat kanina. 63, unya 21. In between ang 60 dire. So, 60 ups, tapos 8, tapos 4. So, muna ko ang D60. Pag nasa in between, so far wala mo kay encountering wala na. Talang nasa interface mismo sa duha ka layer. Wala mo ni guro. Kung naa, so pati USDA maglisod, no? Kanang sa interface. So pati sila maglisod pud o classify o unsa na siya. Kaya wa siya naigo. Labo siguro eh. Sige lang na, kako na sa naibili na. Kaya daw, try daw ninyo na. Sama. Overthinker. Sige daw, kanina daw. Classify the soil according to AASH2. Yan na. So, ang answer eh, reveal naman ako kay pagdisanan mo ninyo eh. Letter C na. So, more than 35% ang ni-pass through sa number 200. Obvious kayo nga silt and clay. So, nara na sila dire, na? Kani. Kanya yung plasticity index kay 29, na? 10 max silty na siya. So, clay. So, either A6 o kaning A7. So, yung liquidity kay liquid limit kay 45. So, 40 max, 41. So, na siya dire. So, ato pa nang kwao na pod kung is it A75 or A76 na. Anyway, wala man kay A76 diri o A75, so obvious kayo nga kanila yung mabilin. Okay? So wala na daan eh. Ganun manumano dyan ako eh. Kana no? So, karon i-check na po nato kung asa sa duha. Kanira mang nasa choices, so muna tayo mong answer. Pero nasa lay way na pag-determine po nimo. Kani siya. So, wala tanawan. No? So, ang imong plasticity index kay 29, ang imong liquid limit minus 30 kay 15. So, this one is more than 15%. So, pag more than, kaning isa ang gamiton. Pag less than or equal, kaning isa. So, muna itong pag-determine. Again, based sa choices, kanina may na. So, pwede na ka mo-diretso dayon. Okay, so option na lang ng group index, na formula base, ano siya escape. Kana daw, siya answer na. Sun, 12.5, 37.5, clay kay 50%. Hindi mo malian ng soil classification ba? Okay, sige. So, 12.5 ang sun. So, mga around din, ha? Tapos na siya tumoy, no? Cell, 37.5. So, base yung orientation. So, base kayo nga paana siya.
So, 37.5. And then, ang atoang clay, 50%. So, the answer is clay. So, letter A. Tama na. Galing, galing na. Okay, kanina. Considering sample A lang. Kung saan D60, coefficient of uniformity, and coefficient of gradation. Sige daw, sugay daw na niya. Okay, nanay nag-answer na sa number 1. Ting i-reveal, tama na. Okay daw, number 2 daw, number 2. Sikla na dyan ninyo ni. Gumita lang ang stored, no? Kung di mo gusto magsulat, pwede po magsulat, no? Kung mas maayo ito, mag-practice dahil mo ng hands-on, no? So, tingin na siya. So, nanay nag-answer. Itong i-reveal, ha? Correct, na? Letter B. 14.33. Yan siguro na ko ipakita, ha? Kaya para namot mo ipaktisan, ang uban, nasa lay sulbon-sulbon, no? Pwede mo refer atong discussion yun ako, no? Sa example. Okay, number 3. Try daw. Okay, nanay nag-answer na sa atong i-reveal. Gi-average? Sige, average. Coefficient of gradation. Ay, dili. Sample A lang. Sample A. So, bali ang B, kalimti lang sana. So, ang A lang jud. So, the answer is letter B. No? Correct, no? Amazing, amazing, no? Galing, galing. Okay, next. Try ang sample B. Yan. D10, D30, anya, coefficient of gradation. Number 1 sa, number 1. Sa inyong answer, na. I-reveal din natin si answer. Ay, muna kung yun gayon na, no? Nga din na ito masulod sa in-between. Mauna siya. Ay, naman, kung hindi dali, 0. Sulod din siya sa in-between, naman din 0. So, the answer is, narinig answer, no? Letter A, correct, no? Amazing. Okay, D30. D30. Okay, nice. Yan. Okay, coefficient of gradation. So, na kay D30, na kay D10, kulang na lang nimo D60. Para ma-solve nimo si coefficient of gradation. Ayan, nag-answer na. CB, no? So, nagdailahi. Sensor na. Huwag ka balo. Sensor na. Pero ako lang din siya ibilin as exercises ninyo. So, na C, na B. D60? Sige mo na ng computer si D60. D60, asa ako?
wala lagi ako. Nani. So, D60, sipyat na bukuan no? In between sa cell sample beta na, in between sa 72 o 45. So, mode stat 4 na. Ano na. Tapos 0.71 nya 0.25 72 tapos 45. Without 60 kay in between sila ha. So ups 8 4. Ako na rin siya i-save sa A. So bali yung Momo D30 is 0.17 based sa answer nato sa number 2. Momo sa ibabaw ng bolo. Ang D60 is nasa D10 nasa A. Ang D10 is 0.098 0.66. So the answer is letter B. Okay, good job na. Amazing. Okay, next. Classification. So, try to classify the soil without using any table. So, pwede mo gamit itong CUCC na. Ako na siya isulat na, Andre. Ang atong nakuha nga soil na so, soil A ang atong na-compute nga CUCC maraming na ginanglan UCS man. Soil B ang atong nakuha nga CUCC. Okay, asa lang ito? Ang kani sa soil B ni siya, CC niya, kani coefficient of gradation is 0.66. Ang coefficient of gradation, uniformity sa A kay 14.33. Kani. Tapos ang gradation sa soil A kay 1.58. So, dito na siya solve na sa. So, 1.58. So, ang wala ata kaning CU sa B. Ang kanang uniformity coefficient sa imuhang soil A, 14.33 man ka. So, ang imong gamiton si 15 na. So, the answer is B. So, solvon sa nimo si CU ni soil B, which is D60 bulo. Naman kay D60, i-compute naman natin. Ako lang balikan. So, bali katong, naman ito dire. So, ako lang compute. So, alpha A, muna ako ang D60. Niya ako ang D10 kaning 0.098. So, ang iyahang CU kay 4.56. Sige, ako na lang ibutang ko dire. Okay, try to classify number 10 and number 11. Provided na kay CU na kay CC, ang si answer. Ito, number 10 daw. Classify soil A. Ito kung gitudlo na. Ito nyo gamitan ba? Hindi mo sikta na table na, especially pag yung nanay ang choices. SW, GW, SP, ug GP. Sa may mga choices. Pwede rin, dili mo tanaw ko na ni. Table. Nag-answer na? Isang uban.
Ang duha 10 ug 11 ani. B is number 10. Then B, 11D. Okay. Sige. Ako i-reveal na. Letter A. Well-graded sun. Number 11. Poorly graded sun. Okay? So, yun na. So, di ba itong naman na nani, para mahimo siya og well-graded, it should be 1 is less than CC less than 3. Sulod ni siya, no? Pasok siya. Kani. Kani disqualified. So, kabulo ko nga akong soil B is poorly graded. Okay, nanay isa nga na-disqualified na. Okay, ang need na lang na ko i-check aning sa soil A. Okay, poorly graded na. Karon tanawon na ko ang nilapos no sa number kay duha mo choices either sand or gravel. So may issue, is it sand, is it gravel, no? Tanawon na ko ang number 4. Sa soil B ko ha. Soil B. So karon ang ni-pass through sa sieve number 4 100% meaning katong tanan lupa nga imuhang gibutang sa imuhang sieve number 4 nilapos to tanan ha. So kung nilapos siya sa ni-pass through siya sa imuhang sieve number 4 100% ni-pass through no. Meaning sand siya. So therefore kani nga soil is sand. So thus the answer is poorly graded sand. For soil A, so kabalo ko nga na-match na ko ni ang akong issue na lang kay CU na. So para mabala na ako ang CU kung more than ba siya sa 4 or more than siya sa 6. So I will check if unsa siya nga soil. Is it gravel? Is it sand na? So tanaw na po nato ang number 4 na. Pag abot nato sa number 4, ang iyahang ni pass through kay 90%. Imagine na, sa imong sieve number 4, ang nilapusan na 90% na. Inga na kadaghan na. Di ba 50-50 naman yung USCS. So since that is more than 50%, so by common sense, sand siya na. So sand bale na. So pag sand siya, ang imong rule sa CU, it should be more than or equal sa 6. Okay? So imong CU is more than 6 man. Imong CC is less than in between sa 1 and 3. So therefore kani siya is well graded and then sand siya na kay 90% ang nilapos sa imong sieve number 4. So this is well graded sand. So the answer is well graded sand. Okay? So again, we can always use the table no kay table kay ginahatag na siya. So yun dire lang siguro no ta kutob no. So pwede niyo praktisan itong problem nga akong gihatag dire, pwede niyo praktisan. So again na may ito na kanang example na ako no. So pwede niyo gamiton as basis po. No? So yun mo lang siguro to class no. So see you ugma na. Face to face na ta ugma sa HGA. Okay, so I think wala siguro to class no. Thank you. Dismiss na ako ang klase. So i-practice na no kanang mag name no. Classify nga di gud magtanog table. Okay kag ma-save na time ana. Practice na no. Dito na siya practice. Okay, thank you na. So mga una tang tanan na kay para mga buwak.
Okay, welcome, welcome na.